News pa more. News pa more. Mga marikoy, araw ng Sabado. Today is September 6, 2025. Regiment Banjo po lamang na kumikilala sa kadakilaan ng lahing Pilipino. Enough is enough. Linisin ang DPWH at gawing accountable ang lahat na may kinalaman sa korupsyon ng flood control projects. Ito ang direktiba ni PBBM kay bagong Secretary Vince Dizon ng DPWH. Ipinag-utos na ni Secretary Vince ang courtesy resignation sa lahat ng mga opisyal ng ahensya. Kasama dito ang lahat ng mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors at mga district engineers. Maliban sa direktiba ng Pangulo, magbubuo din siya ng isang independent commission para magbigay ng rekomendasyon sa mga mapapatunayang kasangkot sa nasabing korupsyon at katuwalian sa flood control issue. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., handa si Secretary Dizon na pangunahan ang DPWH at gawin ang mga bagay na dapat gawin sa departamento matapos ang kanyang very good job sa Department of Transportation. Itinalaga at nanumpa rin sa Pangulo si Undersecretary Giovanni Lopez bilang bagong Acting Secretary ng Department of Transportation. Simula na rin ngayong araw ang panunungkulan ni Secretary Dizon sa DPWH ilang araw matapos na tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang resignation ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Kaugnay nito, nagtalaga rin ang Pangulo ng isang independent commission na inatasang pangunahan ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang importansya na ma-improve ang overall operations at management ng DPWH sa gitna ng mga maanumalyang flood control projects. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Dizon na siguraduhin hindi na makakabalik ang mga ghost projects at paalalahanan ang mga opisyal at kawani ng ahensya na isabuhay ang katapatan, integridad at pagiging bukas sa kanilang mga gawain at tungkulin. Vince Dizon, because he seems he's done a very good job sa DOTR. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of Department of Public Works. Nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Clean sweep. Paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Ikalawa po, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan.
At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Iginabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Finally po, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over the country. So yan po ang tatlong unang-una nating gagawin sa mga susunod na araw. Samantala, sa mabilis na aksyon ni Secretary Vince nitong nakarang Huwebes, September 4, sa isang ghost project sa Plaridel, Bulacan, nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Nagpahayag si Secretary Vince na mga hayop ang gumawa nito, kaya't inanunsyo niya na summary dismissal para kay District Engineer Henry Alcantara at blacklisting sa Wawaw Builders. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Today, I'm going to announce, number 1, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. So si Henry Alcantara dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. This is criminal. Mga hayop to mga taon to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Finally, no, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH and all their possible affiliates. Kamakailan, nasorpresa si Yorme nang mag-inspeksyon siya sa covered court na pagmamayari ng City Government of Manila. Sa ginagawang demolition, kanyang nalaman na walang demolition permit ang contractor. Sa nasabing covered court, nandoon ang mga satellite offices tulad ng health center, daycare at senior citizen. Sa press conference ni Mayor Isko, kanyang hinamon si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila sa nasabing issue. Kasi magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Congressman Joel Chua,
Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall?